diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa po magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong araw po na ito ng Huwebes. Ngayon po ay Hulyo 11 taong 2024. Alamin na po natin, silipin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Rise for All program, target ilarga simula bukas. Arangkada Balita. Illegal na pogo sa bansa pinangangabahang may kaugnayan sa kontrobersyal na Formally scam. Arangkada Balita. School records ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ibinunyag suspendidong alkalde hindi nag-aral o lumaki sa farm ayon kay Senador Gatchalian. Arangkada Balita. Balita naman sa Ibayong Dagat, 5 katao patay sa matinding pag-ulan sa South Korea. Arangkada Balita. Sa sports, Pinay racer Bianca Bustamante sasabak na sa F4 British Championship. Arangkada Sa Balita. showbiz, Diana Zubiri ibinenta ang kopya ng kanyang kontrobersyal na men's magazine. Arangkada Balita. At ang tabayanan mamaya kung aabutin sa viral na balita, lalaki hinangaan dahil sa kanyang galing sa pagbabalanse. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 5 sandali, makalipas po ang alas 5 na ng morning. Dito pa rin po sa MP lang may todong lakas dito WIC 882 at Aliw Channel 23. Ngayon pong araw po na ito ng Thursday. Inyo po makakasama sa ngalan ni Ms. Judith Estrada Larino, Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye nga po ng mga umaarangkadang balita sa latest na Filipino Mirror target ng Department of Agriculture na simulan bukas ang Rice for All program. Kasabay ng panibagong pag-arangkada ng 29 pesos program sa mga kadiwa center nito sa Malabon, Navotas at Nangka sa Marikina City. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, sa ilalim ng programa, target na maibenta ang 45 hanggang 48 pesos na kada kilo ng well-milled rice na mas mura kumpara sa presyo nito sa merkado. Ilulunsad niya ang programa sa mga lugar na may kadiwa sites. Kasabay po ng pagbebenta ng 29 pesos na bigas. At tatandang inihayag ni Assistant Secretary Genevieve Guevara ng DA na plano ng kagawaran na maglunsad ng Rice for All program para sa publiko. Arangkada Balita. Pinagkokomento naman ng Korte Suprema sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang mga opisyal kaugnay sa inihaing petisyon na naglalayong ideklara ang Executive Order No. 62 bilang labag sa batas o unconstitutional. Nilalaman ng petisyon ang panawagan sa kataas-tasang hukuman na mag-issue ng TRO, Temporary Restraining Order, laban sa pagpapatupad ng EO 62 na nagpapababa sa taripa ng imported na bigas sa 15 mula sa dating 35%. Ayon kay SC spokesperson Attorney Camille Suting, mayroong 10 araw ang mga respondent mula sa issuance ng notice
para sagutin ang petisyon. Bukod kay Pangulong Marcos, hinihingi rin ng Korte Suprema ang komento, pinagkokomento rin sina Executive Secretary Lucas Bersamin, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at Tariff Commission Chairperson Marilu Mendoza. Arangkada Balita! Kasabay ng walang puknat na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, muling binuhay sa Senado ang panawagang alisin muna ang value-added tax o VAT sa langis. Ito'y sa gitna nga po ng walang puknat na oil price hike at ang hirit po ng mga nasa transport group, particular po nitong mga grupo na mga taxi operator at mga taxi driver na dagdag na flag down rate, bunsod nga po ng pang ilang linggo na ba, ika-4 na sunod na linggong price increase ng krudo. Ayon kay Senator Amy Marcos, naghihirap na ang mga Pilipino sa mahal na pagkain na apektado rin ang serye ng taas presyo sa krudo. Bago gunita ng kasagsagan ng COVID-19 pandemic ay nanawagan din ang mababatas ng 1 taong suspension, maging yung mga transport group na nawagan din po ng suspension sa 12% VAT sa petroleum products dahil may domino effect sa agricultural products at iba pang pangunahing bilihin ang walang prenong price increase sa langis. Muli namang umapela ang senador sa pamahalaan ng iprioridad ang pagpapababa sa presyo ng bilihing sabay-sabay kung magtaasan. Arangkada Balita! Pinangangambahan naman ni Senator Risa Ontiveros na may kaugnayan sa Farmally ang iniimbestigang mga iligal na pogo sa bansa. Ito'y makarang madiskubre ng senador na 4 sa mga incorporators o service providers ng Lucky South 99 ay mga taga Davao. Partikular si Gilbert Cruz na sinasabing konektado rin sa kumpanya ng dating advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang na nasasangkot din sa issue ng Farmally. Hindi po ito yung Gilbert Cruz po ng PAOK. Dahil dito, iginiit ni Senador Ontiveros na masusing iimbestigahan ng komite kung sino ang mga ipatatawag upang pagpaliwanagin hinggil sa posibleng koneksyon ng Farmally sa illegal na pogo. Bago gunitang inimbestigahan ang kontrobersya ng Farmally sa nakalipas na 18th Congress matapos makakuha ng 8.5 billion pesos na kontrata matapos pong gawaran ng kontrata na nakakalaga ng 8.5 billion pesos mula sa DBM o yung PSDBM, yung Department of Budget and Management na Procurement Service, at dahil na rin sa umano'y pagbebenta ng mga overpriced na medical supplies sa pamahalaan. Arangkada Balita! Speaking of pogo, naipadala na ni Finance Secretary Ralph Recto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang liham na nagre-rekomenda na tuluyan ng ipagbawal ang operasyon ng mga pogo sa bansa. Ayon kay Secretary Recto, nasa Pangulo na ang desisyon kung ipatitigil o hindi ang industriya. Una nang inihayag ni Secretary Recto na tutol siya sa pogo kundi sa iligal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga ito. At o hindi siya tutol sa pogo, bagkos siya po ay tutol sa iligal na aktibidad na kinasasangkutan po ng mga pogo, gaya na lamang ng mga na-raid, mga sinalakay dyan sa Bamban Tarlac at sa Porac, Pampanga. Samantala, una nang inihayag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na wala pang pagpupulong ang gabinete ni Pangulong Marcos kaugnay sa nasabing usapin. Arangkada Balita! Ibinunyag naman ni Senator Sherwin Gatchalian na hindi totoong lumaki sa farm at hindi homeschooled si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa senador, matapos lumabas ang tunay na pagkakakilanlan ng alkalde bilang si Guo Huaping, ay marami ang nagpadala sa kanila ng dokumento. Kabilang narito ang school records ni Mayor Guo kung saan lumitaw na nag-aral ito sa Grace Christian High School
at naka-address din ito sa Kalanchaw Street sa Quezon City. Arangkada Balita! Saugnay pa rin yan, inaasang i-issuean na ng warrant of arrest. Anumang oras si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 7 iba pa. Ito ay makarang i-cite in contempt ng Senate Committee on Women ng alkalde at 7 iba pa dahil sa hindi pagsipot na naman sa pagdinig kahapon. Bukod sa kontrobersyal na alkalde, kabilang din sa pinakontempt ng komite sina Nancy Gamo, Dennis Cunanan, Weng Yilin, Simen Go, Chan Jong Go, Duan Ren Wo at Chona Alejandre. Kumpiyansa naman si Senador Ontiveros na chairperson ng komite sa oras na maipadala sa tanggapan ni Senate President Chis Escudero ang sulat tingil sa pagpapakontempt kina Mayor Alice Go ay ilalabas na ang warrant laban sa mga ito. So just to clarify the point raised by the Senate President pro tempore, these 8 persons na isa-cite ng committee in contempt, these 8 being Alice Guo or Guo Huaping, Nancy Gamo, Dennis Cunanan, Wen Yilin, Simen Leal Guo, Jiang Jung Guo, Duaren Wu, and Chona Alejandre. The chair has ruled to cite them in contempt. Pagkatapos ng hearing, susulatan ng chair ang Senate President. Once i-affix ni Senate President yung citing in contempt ng chair, in effect, masaset into motion na yung pag-issue ng warrant of arrest. So it is in effect, good Senate President pro tempore, the same legislative or investigative action, pero ganun yung magiging step sa process na yan. Thank you. Thank you, Sen Jingo. Yan po ang tinig at inyo pong natunghayan si Senator Risa Ontiveros, ang chairperson ng Senate Committee on Women. Arangkada Balita! Sa oras na 16 na sandali makalipas ang alas 5 na ng morning, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Pamahalaan bubuo na ng MSME roadmap para sa mga maliliit na negosyo. Ang pag-uulat buhat kay Patrol 13 Gilbert Verdes. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bubuo ang pamahalaan na Micro, Small and Medium Enterprises o MSME Development Plan 2023 to 2028 sa kanyang talumpati sa ginanap na Presidential Awards for Outstanding MSME 2024. Sinabi ng Pangulo na ito ang magsisilbing roadmap upang higit pang mapabuti ang business environment, kasanayan at innovation ng mga negosyante at mapalawak ang akses nila sa merkado. Isa sa katuparan niya ang naturang plano sa pamamagitan ng isang executive order na magtatakda ng mga partikular na tungkulin at magbabalangkas ng mga pamamaraan at aktibidad para sa lahat ng sangkot na ahensya ng pamahalaan. Sa kasalukuyan ay pagtulungan na ang DTI sa MSME Development Council at sa Office of the President para isapinala ang naturang direktiba. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala mga stakeholders, hinimok na suporta ng rekomendasyon ni Finance Secretary Recto na ipagbawal na ang mga pogo sa bansa. Patrol 19, Celi Ortega Bueno sa detalye. Nanawagan si Senator Sherwin Agatchalian sa lahat ng stakeholder na magkaisa sa pagsuporta sa rekomendasyon ni Finance Secretary Ralph Recto kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ipagbawal na ang pogo sa bansa. Ayon kay Senator Gatchalian, kung sila ay magkakaisa laban sa pogo, magiging daan ito para magkaroon tayo ng mas ligtas, mas secure, mas maunlad na bansa at mas malaya mula sa masamang epekto ng pogo. Git ni Gatchalian, matagal na niya sinusulong ang total ban sa pogo dahil maraming pogo company ang sangkot sa mga illegal na aktibidad tulad ng human at sex trafficking, serious illegal detention, money laundering, torture at online scamming, bagay na banta at nagpapahinda sa pambansang seguridad at kaayusan sa ating lipunan. Kinalugod na sinuportahan iba pang senador ang rekomendasyon ni Secretary Recto sa Pangulo na ipagbawal na ang pogo sa bansa. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Arangkada Balita. May mapapalita, Enhance e-travel, sinimulan ng gamitin para sa mga dayuhan at Pilipinong darating at aalis ng bansa. Alamin naman natin ang kabuuan ng report mula kay Patrol 45 Raul Esperas. Inilunsad din ng Bureau of Customs at ng Bureau of Immigration ang Enhanced Travel o e-travel para gamitin ng mga dumarating at aalis na pasahero, dayuhan man o Pilipino. Layunin ng nasabing enhanced e-travel ay upang gamitin ito sa check-in requirement o sa CIQ requirement na nire-require ng mga paliparan sa lahat ng dumarating o umaalis na pasahero. Paliwanag ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na ang Enhanced e-travel ay pinagsanib na requirement ng Bureau of Immigration, ng Bureau of Quarantine, gayon din ng Bureau of Customs, kung saan sa pamamagitan ng online application ay mapipil upan ng bawat individual na aalis o darating na pasahero ang Enhanced e-travel. Maaaring magtungo lamang sa portal ng pamahalaan at dito ay libre nilang mapipilapan ang Enhanced e-travel na siyang hanapin ng mga otoridad sa kanilang pag-alis o sa kanilang pagdating sa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, tanggap naman tayo ng pagulat mula sa ating Metro Patrol. Kaugnay po sa Solid Waste Management, dyan po yan sa Navotas. Pet Samson para sa detalye. Sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalang Navotas sa Barangay NBBS Dagat-Dagatan, ang Department of Science and Technology at ang Technological University of the Philippines ay lumagda sa isang Memorandum of Agreement na may layuning pagbutihin ang pagsasaayos ng basura sa urban waterways sa pamamagitan ng paglalagay ng mga Aqua Trash Collector Bot o AquaBot. Ang AquaBot ay pinaunlad ng TUP at pinondohan ng DOST ay isang remote-controlled vessel na dinisenyo para sa ebisyenteng pagkolekta ng basura sa maliit na katubigan tulad ng sapa at ng kanal. Ito ay maaaring makakolekta ng 20 kilo ng basura kada oras. Sa ilalim ng kasunduan, isang AquaBot unit ay tatalaga sa Barangay NBBS Dagat-Dagatan. Nasa 20 individual naman ay makatatanggap ng specialized training sa pagpapaandar at mabisang pagganahin ang AquaBot. Nagsilagda sa MOA kabilang sina Mayor John Ray Tiangco, punong Barangay Domingo Elape ng NBBS Dagat-Dagatan, DOST NCR Regional Director Engineer Romelen Tres Valles at TUP Taguig Campus Director Dr. Rexmel Decapia Jr. Ako si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita. Sa Kamanava pa rin po, ito po may anunsyo po mula po sa Malabon LGU kaugnay po doon sa nasira pong navigational gate po diyan sa Malabon at Malabon Navotas River. Ang napagkasunduan po na hakbang ng MMDA, DPWH at Shipyard Builders Association para po sa pagsasaayos ng Tanza Navigational Gate na nasira po dahil po sa nabangga po ito nung lancha, nung shipping vessel. At patuloy po ang pagsusuri sa pinsala ng navigational gate at dredging activities upang magkaroon po ng malinaw na imahe ng lalim at haba po ng gate dahil ito po ay lubhang natabunan po ng putik. Sa ngayon po, hindi po matiyak kung kailan matatapos ito pong pag-aayos ng nasira pong gate. At ngayon nga pong araw, ilalagay po sa maintenance possession ng navigational gate kapag mababa po ang tubig para po sa pagsasaayos po nito. At minamadali na nga po at paspasan na po ang DPWH-NCR sa paglulunsad po ng improvement project para po sa navigational gate. At binaha po kasi yung mga lugar sa paligid po ng nasira po na gate po na yan, yung navigational flat gate po kung tawagin. Ang lakas pa ng ulan kaninang madaling araw, ano? At
talagang sigurado bumaha dyan. Kaya mag-iingat ho kayo mga taga Malabon, mga taga Navotas, dahil banta po yung baha po na yan na maaari po magdala ng iba't ibang sakit gaya po ng leptospirosis. Sa Valenzuela naman, tanggap po tayo ng police report mula kay Danny Cruz. Okay po sa illegal na droga. Danny! Dalawang lalaki ang naaresto sa bypass operation na ikinasa ng Station Drug Enforcement Unit ng Police Valenzuela na pinamunuan ni Police Lieutenant Jose Sherlito Zuniga. Nasa kote ang dalawang suspect sa harap ng Bagbagin National High School sa Abocado Street sa Barangay Mapulang Lupa. Nakarecover ang mga pulis ng 4 na plastic sachet naglalaman ng hininalang shabu. Nabawi din ng ginamit na 500 pisong bypass money, 1,000 boodle money at isang Android cellphone. Ayon kay Police Lieutenant Zuniga ng SDU, sa koordinasyon nila sa PDEA, nasa kote nila si alias Lupa, 37 taong gulang, at alias Bukol, 43 taong gulang, parehong residente ng lungsod ng Valenzuela. Ayon sa mga pulis, nasa listahan ng SDU ang dalawang suspect na sangkot sa bentahan ng illegal na droga. Sinampahan na ng paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 ang dalawang suspect na ngayon himas res na sa Valenzuela Police Detention Cell. Yan ang update. Ako si Danny Cruz para sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright, magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala ang oras. 26 na sandali makalipas ang alas 5. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Alright, tayo po nasa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita. Sa pagkakataon ito, tanggap po tayo na isa pang pag-uulat buhat pa rin sa labas ng himpilan. Pag-isnab sa Pogo, tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan o ng sangguniang panlalawigan. Ang pag-uulat mula kay Kakang Louie Angeles. Yes, nagmamahi ng isang ordinansa ang ikalabing isang sangguniang ng panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ni Vice Governor Alexis Castro na magbabawal sa operasyon ng Philippine Officers Gaming Operation o POGO sa nasasakupan ng lalawigan sa ginanap na pagdinig ng komite sa Benigno Aquino Session Hall sa lungsod ng Malolos. Ginawa ang hakbang na ito ng sangay ng lehislatura matapos ang ulat ng paglaganap ng operasyon ng POGO na nagdudulot ng iba't ibang issue sa lipunan, ekonomiya at seguridad ng bansa. Naniniwala ang panlalawigan ng Bulacan ng negatibong epekto sa mga operasyon ng POGO ay mas malaki kaysa sa inaasahang benepisyong ekonomiko at maaaring magpapalala ng mga umiira na suliraning panlipunan habang nagbabantang magdulot ng panganib at pangkalahatang katatagan ng ekonomiya ng bansa. Ito ang nakasaad sa planong ordinansa. Ayon pa kay Castro, lumilitaw na pinagsamang operasyon ng Criminal Investigation and Protection Group at Presidential Anti-Organized Crime Commission sa mga panlalawigan gaya ng Pampanga, Tarlac, sa loob ng mataas na malalawak na ari-ari ay nagaganap at ibang krimen tulad ng paggamit ng illegal na droga, illegal na gamot at prostitution at online na panloloko. Iba't ibang pahayag mula sa kabilang panig ay sumuporta sa naturang ordinansa at mungkahing ditong sila nilatag na komite ay ang kabilang ang punong bayan ng San Rafael, Cholo Bilago at Provincial Director ng PNP, Colonel Relly Arnedo at ilang mga konsehal sa mga barangay sa buong lalawigan. At nitong nakaraang Hunyo 26, naglabas din si Governor Daniel Fernando ng Executive Order Number 19 Series of 2024 na nag-uutos sa mahigpit na pagbabantay sa mga POGO sa lalawigan at maging niyatasan niya lahat ng kapulisan sa 24 na bayan na dapat i-monitor ang mga warehouse dito at ilang mga establishmento. Mula rito si Bulacan, ito si Petro Patrol, Louie Alias para sa Pila May Todo Lakas, DWIC, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Arangkada Balita! Alright, malalim-lalim po yung issue po ng Pogo na yan. Pero dito ho muna tayo sa issue po na malapit ho sa sikmura. Kasi merong ibang mga Pogo, bumili pala ng nirerentahan yung pati yung mga tinatamnan ng mga magsasaka. Diyan sa matindi. Baka umabot pati ito sa sektor ng agrikultura. Well, anyway, speaking of agri, ewan ko kung agri sila rito, dito sa yung EO62, although ito, mga tutol ito, pero meron ding mga nag-a-agree. Nasa kabilang linya po natin ang dati pong kalihim ng Department of Agriculture at ngayon po ay Chairman ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated, si Ginoong Leonardo Montemayor. Magandang umaga po, Ginoong Montemayor. Welcome po muli sa DWIZ LU 23. Magandang umaga rin, nakasamang Drew. Salamat po sa inyong panyaya. Opo, Sec, ano na ho ang update, though meron na pong tugon ang Supreme Court, pinapag-komento po nila sina Pangulong Bongbong Marcos at yung iba pa hong mga opisyal hinggil nga po dito po sa inihain po ninyong petisyon para po sa TRO, Secretary. Opo, unang-una Drew, wini-welcome namin at nagpapasalamat kami sa ating Korte Suprema sa kanila pong madali ang pagtugon sa aming petisyon kontra po dito sa implementasyon ng Executive Order number 62 na nagpababa po ng malaki sa buwis po o taripa, lalo na po sa imported rice dahil sa tingin po namin ay masyado pong malaking o masamang epekto ito, lalo na po sa presyo po ng palay. So ayon po sa kautusan ng Korte Suprema kahapon, ay dapat magsumite sa loob po ng 10 araw ang ating Pangulong Bongbong Marcos, Executive Secretary Bersamin, NEDA Secretary RC Balisacan, at ang chairperson po ng Tariff Commission. Dito po sa aming petisyon. So, although hindi po nag-grant ang Korte Suprema ng temporary restraining order, kami po ay umaasa po sa ating korte na tatalakay nila agad itong issue na ito once na isinumite po ng ating Pangulo at ang ibang respondents yung kanila pong tugon po sa utos po ng ating Korte Suprema. Sa loob ng 10 araw ito, Ginoong Montemayor, though, sa makatuwid ay tuloy po yung implementation habang wala pa hong inilalabas na TRO. Tila ganun nga, Drew. Although, at the same time, kami po ay nananawagan din sa ating ehekutibo na sana po respetuhin muna nila yung proseso dahil sa ating Korte Suprema. Okay. Dahil pending po yan sana wag naman silang magmadali. Total, wala namang harang po sa pagpasok po ng importasyon. Yung pong entry po ng imported rice, ayan po ay covered po ng rice tarification law. Wala pong hadlang sa pagpasok po ng imported rice except for the issuance po ng quarantine certificates na napakabilis naman pong binibigay po yan ng ating Bureau of Plant Industry. Ikalawa, Drew, kasama pa rin kasi sa aming petisyon yung pong pag-issue po ng ang tawag po dyan ay status quo ante. Ang kahulugan po niyan ay anytime pwede pong mag-utos ng Supreme Court na ibalik muna yung sitwasyon sa panahon po na hindi pa po umiiral yung EO62. So, yan po another strong possibility na hinihintay po namin. Okay, pero may sinasabi po ang Solgen dito, Solicitor General, Ginoong Montemayor, pwede daw i-implement unless kung meron talagang TRO na ilalabas o inilabas ang Supreme Court. So, pwede siyang i-implement, Secretary? I think so, Drew. Pwede. Of course, medyo nangangamba, hindi po medyo, nangangamba talaga ang ating mga magsaka, lalo na po sa palay. Dahil even before the EO62 took effect, marami na po kaming natatanggap na reports
mula po sa field na bumagsak na po yung presyo po ng palay. Kung kwan po, nag-aapura po ang ehekutibo sa implementasyon po ng kwan na ito, order nito, sana po naman isaisip din nila po yung kwan po, kalalagayan po ng milyon-milyong nating kababayan, lalo na po yung ating mga nagtatanim po ng palay. Opo. Sa tingin ho ba ninyo, kasi may 10 days, so aabutin ito ng SONA, Secretary, yung kanilang tugon. Yung maaari kayang makaabot kaya sa schedule, kahit sabihin natin na kahit before doon sa itinakdang araw, makasagot na sila. Pero doon sa presyo, kagaya ng binabanggit ho ninyo, no, from 35% to 15%, ngayon po, meron pong inilatag na ipinatupad na programa po ang DA. Ito pong rice, yung 29 pesos na program at yung Rice for All program na magsisimula raw po bukas. Sa tingin ninyo, kakailanganin pa ba itong EO62 na ito kung meron naman palang ganitong programa na inilatag ang gobyerno, Ginoong Montemayor? Napakagandang tanong yan, Drew. Kasi tama kayo, even without the... What's the sense, di ba? EO62, nagagawa pala ito. Pwede palang magsagawa ng isang programa na magkakaroon po ng access yung ating mga kababayan sa abot kayang presyo po ng bigas. So it can be done even without while waiting. Dito po sa magiging desisyon po ng ating Korte Suprema. At sana po, as I said kanina, wag sila mag-apura kasi napakahalaga po yung issue sa ating saligang batas. Mabigat pong mga constitutional issues ito na sinasabi kasi ng konstitusyon, kailangan pong ating pamalaan itulak po yung isa pong pambansang ekonomiya, in this case sa agriculture, na independent at saka self-reliant. Kontrolado ng ating mga Pilipino. Lalo na po, in this case, lalo na po ng ating mga magsasaka. At nakasaad din po sa ating constitution na tungkulin ng pamalaan na protektahan ang ating lokal na mga enterprises, kagaya po ng agricultural sector, laban po sa unfair competition at saka trade practices. So, sana po itong mga constitutional na mandato ang siyang iwawagayway sa SONA po ng ating Pangulo. Hindi po yung imbis na tinupad itong mandato ng saligang batas, yung kabaliktaran po ang itinutulak. Sa tingin nyo, baka posibleng lamanin din kaya ito ng magiging ikatlong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos July 22 sa susunod na Lunes, Secretary? Ang palagay ko dyan, Drew, I'm sure babanggitin ni Presidente yung mga programa niya at mga layunin niya kaugnay po sa yung food security in general. At siyempre, pag pinag-usapan ng pagkain sa Philippine setting, siyempre yung bigas ang number one po ng pagkain. So, umaasa rin po kami na i-detalye niya ang mga programa po para matupad po itong o makamtan natin itong kasiguraduhin sa security sa pagkain, especially in rice. At mukhang pangit naman kung imbis na i-emphasize po niya yung efforts ng ating pamalaan na tulungan ang mamagsaka natin na maging produktibo at makamit natin ang food self-sufficiency, in particular sa bigas, ang iwawagayway doon kung paano binubuksan lalo ang ating agrikultura at mga magsasaka sa unfair competition galing po sa ibang bansa. Pero yung imported, may kamahalan din naman yun, di ba? Yung ibang, bawa, yung Vietnam o Thailand or India, di ba may ban pa ba sa India, Secretary? As far as I know, Drew, yung ban pa rin against the exports of non-basmati rice
mula sa India ay still in effect po yan. In effect pa At rin. tama ka, Drew, no? Wala pong katiyakan na you reduce the tariff rates on rice na bababa yung presyo po ng bigas sa palengke. Bababa po yung yung babayaran na buwis ng ating mga importer ng bigas. Pero ang malaking katanungan na in the past, alam naman natin kung ano nangyari. Binaba po yung taripa po sa at that time, yung bigas din from non-ASEAN countries. Hindi naman po nagkaroon ng karampatang reduction po sa presyo po ng bigas at retail level o sa palengke. So, ano po ang katsyakan natin na bukod po sa lalaki po yung ganansya po ng ating importer na ito pong benepisyo na ito ay ipapasa naman sa ating Filipino consumers. May makukuha naman daw ho kayong pondo sa RTL, Secretary. Kumbaga, Actually, may pambalanse, may pangsalag naman daw, sabi ng mga tagapagpatupad ho nito. Actually, Drew, ang epekto po ng lower tariff rates, in this case from 35 to 15%, liliit po ng husto. Liliit, okay. Oo, itong collection po para sa mga programa na pang-ayuda po sa ating farmers at pagpapalakas po ng kanilang productivity. So, yan po ang isa pang malaking tanong ng ating mga magsasaka. May kapalit ba ito? Itong pagbawas po sa ito pong tawag dyan, Rice Competitiveness Enhancement Fund, upang lalo pong masustain itong productivity increases sa ating rice sector. So, bukod po sa presyo po ng palay, bumabagsak, ito pong problema po ng pagliit po ng tariff collections para po sa productivity in agriculture. So, apektado rin pala. Apektado rin pala yung RTL. So, talagang domino effect general issue talaga yung pong constitutional policy. Di ba? Self-reliant and independent economy effectively controlled by Filipinos at ipagbibigay po ng effective protection against unfair competition. At dito, gusto ko rin idein kasama Drew, milyon-milyon po ng ating mga kababayan, mga magsasaka po natin. Ang apektado po dito sa proper implementation po ng mandato po ng saligang batas. Ito po yung nakabimbin talaga dito po sa sala po ng Korte Suprema. Lalo na maraming mga factors na nakaka-apekto sa production pala. Ginoong Montemayor, itong walang poknat na pagtaas ng presyo ng krudo, ilang taon na natin itong binabanggit, di ko ba? Although, yung 12% VAT, matagal nang hinihiling din ho ito ng mga nasa, actually, yung iba rin ho ninyong mga kasamaan Diba? Kasi malaki ho rin ang epekto nito, Ginoong Montemayor. Baka meron pa ho tayong magawang remedyo ho dyan ang gobyerno. Well, siyempre, ang may direct impact dito, kasama Drew, i-reduce yung excise tax, di ba? Yes. Sa fuel products. Lahat makikinabang. Yeah. In the case naman ng presyo po ng bigas, makikinabang yung importer. Pero mahihirapan talaga yung ating mga magsasaka. Yun lang. Bakit lagi magsasaka po yung binibigyan po ng mas mabigat na pasanin? Dapat po lahat, di ba? Makinabang. So, a reduction in the excise tax for fuel, everyone will benefits. So, bakit napakahirap gawin po yan? Kahit 1 year lang. 1 year lang ho pa, pabor ho ba kayo? Yung alin na... Yung excise tax, tanggalin muna? Yung? Excise tax sa krudo, tanggalin muna na kahit isang taon? Opo, why not? Oo. Kung sa bigas, pinataw nila ng lower tariff rates to EO62. Hanggang 2028 yun. 4 years, up to 2028, di ba? Bakit pag farmer, ang tagal-tagal ng binibigyan ng pasanin na mabigat. Samantalang for consumer, 1 year lang, if ever, ang ibibigay. At maawa naman po sila sa ating magsasaka, kasama Drew. Katatapos lang ng El Nino, di ba? May La Nina pang paparating. Natin na magtanim, tapos inabutan pa ng kawalan ng tubig. Tapos in a few months, o baka next month na nandyan po yung La Nina. Tapos dadagdagan pa ng
di ba? Pasanin po ng greater importation, babagsak po yung presyo ng produktong agrikultural. Sige po. Kawawa naman Nako, po marami ating pa farmer. tayong mga pag-uusapan habang papalapit po ang SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Magandang umaga po. Salamat po, Ginoong Montemayor, sa inyo pong oras sa mga susunod pang episode po muli ng Arangkada Balita. Maraming salamat din, kasama Drew. Salamat Good po. morning. Ingat po kayo. More power at good luck po sa sektor po ng agrikultura. Ang inyo po napakinggan, si dating Agriculture Secretary Leonardo Montemayor, na siyam naman pong chairman ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated. Arangkada Balita! Magbabalik po muli ang Arangkada Balita makalipas na may ilang mga paalala. Oras 5:52. Arangkada Balita! Ihabol pa natin ang ilang pa mga pag-uulat buhat sa labas ng impilan. Water security challenges sa bansa patuloy na tinutugunan ng Marcos administration. Patrol 13 Gilbert Verdes sa detalye. Patuloy na tinutugunan ng gobyerno ang water security challenges sa bansa. Ito'y ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang masiguro ng bawat Pilipino raw ay may akses sa sapat at malinis na tubig. Kasabay ng pagbibigay diin na ang tubig ay buhay, sinabi ni PBBM na kailangan magtayo ng mga multipurpose dams upang matiyak ang sapat na supply ng tubig. Sa inaugurasyon ng Upper Wawa Dam sa probinsya ng Rizal, sinabi ng Pangulo na ang tubig mula sa mga dam ay hindi lamang inumin kundi para sa irigasyon, power generation, flood control, agrikultura at sa mga teknolohiya na gagamitin sa hinaharap. Dahil dito nanawagan ng Presidente sa mga stakeholders at mga dam operators sa buong bansa na i-maximize ang paggamit ng kanilang mga pasilidad sa pamagitan ng pag-integrate sa iba pang mga pwedeng gawin gaya ng paglikha ng renewable energy upang makamit ang sustainable at energy efficient na bansa at ipagpatuloy ang pagpapatupad ng mga makabagong disenyo at mga inisyatibo na magdudulot ng balanse sa ecosystem laban sa ecological adversity. Anya, mataas ang demand sa tubig kaya mahalaga na maging wais sa paggamit nito. Dagdag pa ng Pangulo ng Upper Wawa Dam ay magiging pinakamalaking water source sa susunod na 50 taon. Kaya naman nananawagan ng Presidente sa bawat Pilipino na tulungan ng gobyerno sa hakbang nito na may kinalaman sa conservation ng tubig. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air agad-agad DWIZ Patrol Report. And last but not the least, dako naman tayo sa pag-ulat mula sa probinsya ni Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Arestado ang 3 individual matapos batuan maglalaro ng illegal na sugar sa sitio Kaldaan, Barangay 11, Katagtagan sa bayan ng Banna, Ilocos Norte. Ayon sa PNP, kinilala ang mga suspect na sina Rizalito Dadis Jr., Icolobong, 40 years old, binata construction worker, residente ng parehong barangay, Richard Taisa at Dominic Pasion, 3 piraso ng 50 pesos bill, 2 piraso ng 100 peso bill, 1 piraso ng 20 peso coin, 2 piraso ng 5 peso coin na may kabuuan halaga na 380 pesos at iba pang nakumpiska sa mga suspect na ginamit din sa pagsusugal. Ang mga suspect ay nasa kustodya, pansamantalang kustodya ng PNP Banna, Ilocos Norte at sasampan ng kasong illegal gambling. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Ay, tayo po ay pansamantala na po nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC LO23 sa ngalan po ni Ms. Judith Estrada Larino. Ito po niyong lingkod. Drew Racino nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, susunod na Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong
pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral, arangkada, balita, live sa DWIZ Metro at Mega Manila, DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.